According to Kendra Cherry, the term basic research refers to study and research meant to increase our scientific knowledge base. This type of research is often purely theoretical, with the intent of increasing our understanding of certain phenomena or behavior but without seeking to solve or treat these problems. Ang unang bahagi ng isang basic research ay tinatawag na introduction. Inilalagay dito ang rationale ng pananaliksik, mga sumusuportang teorya at mga policy at ipinaliliwanag kung bakit kailangang maisagawa ang pananaliksik. Ang next part ay literature review. Inilalahad sa bahaging ito ang mga issue ng pag-aaral, mga kinalabasan ng mga naunang pananaliksik, mga suliraning natukoy, mga recommendations, at mga katanungang binigyang pansin. Dito rin makikita ang focus ng iyong pananaliksik, kritikal na pagtingin sa mga idea na binabanggit ng mga kaugnay na pag-aaral, kalakasan at kahinaan ng mga perspective sa pananaliksik. Ang third part ay research questions. Dito isinasama kung anong tiyak na issue ang nais bigyan ng solusyon, ano ang nais bigyan ng aksyon, at ipinaliliwanag ang issue o pagsasama-sama ng mga nabanggit na perspective. Ang next part, number 4, ay scope and limitation. So kagaya din sa action research, dito tinatalakay kung ano ang saklaw ng pananaliksik ayon sa location, time, respondents at iba pa. Inilalahad din ang saklaw ng paggamit ng isang tiyak na method at mga perspektibong magiging bahagi lamang ng isasagawang pag-aaral. Ang ikalimang parte ng isang basic research ay research methodology. Kagaya ng action research, nilalaman nito ang mga detalye kung papaano isasagawa ang pananaliksik. Laman din ito ang sampling, data collection, ethical issues, at plan for data analysis. Ang ika-6 na parte ay timetable. Dito sinasaad ang haba ng panahon na gugugulin sa pananaliksik. Kailangang mailagay kung anong petsa tiyak na sisimulan at kung kailan naman ito tatapusin batay sa pagkakasunod-sunod ng process ng implementation ng pananaliksik. The 7th part is cost of estimates. Just like in research, dito inilalahad ang mga gagastusin sa pananaliksik. Ipinakikita rito ang mga kagamitan at iba pang mga pangangailangan sa isang pag-aaral na siya namang magiging batayan ng dibisyon o rehiyon sa pag-approve ng pondo. Ang ika-8 parte ng basic research ay plans for dissemination or advocacy. Ipinakikita sa bahaging ito kung papaano magagamit ang magiging resulta ng pananaliksik na isinagawa at kung papaano ito maipalalaganap batay sa resulta ng research. Ang huling part ng basic research ay references, kung saan gumagamit dapat ang isang researcher ng APA or American Psychological Association referencing at gawing maayos ang pagkakahanay ng mga details ng mga pinagkunang source na isinama sa research.